Wala akong microphone dito na, ano? Na movable microphone. Yes, sir. Yes, sir. Hi, thank you, sir. Amen. Tayo po lahat dito mayo at buksan po natin ang ating mga Bible. You could open it anywhere. It's all good. Amen? Amen. So, in particular, ngayon pong gabi, buksan po natin sa Matthew 16, verse 18. Amen. Paborito po ng mga Bible student, Matthew 16, verse 18. Matthew 16, verse 18. Nakita niyo na po? Shout aloud, amen, if you're there. Amen. Basahin po natin verse 16. Matthew 16, verse 16 to sama na po natin verse 19. Basahin ko verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Shall be loose in heaven. Napakahalaga na maunawaan natin ang simbahan ng Panginoon, ang purpose niya kung bakit itinayo ng Panginoon. In verse 19, sabi ng Panginoon, And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Kaya nga, mga kapatid, ang simbahang hindi nangangaral ng salita ng Diyos ay malaki ang pananagutan sa Panginoon. Sapagkat meron pong binigay na kapangyarihan ng loosing and binding. Ibig sabihin, pag binuksan dito sa lupa, ay bubuksan dun sa langit. At kapag yan ay sinarado dito sa lupa, ay sasarado din sa langit. Loosing and binding ang tawag po dun. At ibinigay po yun ng Panginoon sa kanyang simbahan. And that's why bilang mga mananampalataya, maunawaan natin na hindi po basta-basta ang maging membro ng Christian Bible Baptist Church. Hindi lang tayo ordinaryong mga membro. We are an extraordinary member given a great responsibility by our great God. Kapag hindi tayo nangaral ng salita ng Diyos, ipipinid natin, mga kapatid, ang langit, ang oportunidad para ang mga tao makakilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pag hindi natin sila naturuan, mga kapatid, isasarado din natin ang opportunity para sila ay lumago at para sila ay maggamit ng Panginoon. Kapag tayo bilang simbahan ay nakontento na tayo, mga kapatid, sa ganitong building at hindi natin itong palalakin, mga kapatid, tayo din ang nag-i-impede, tayo din ang nagiging dahilan para ang mga tao hindi makapunta dito, mga kapatid. Kaya tayo meron pong building construction in envision ng ating pastor, 5,000 seating capacity auditorium para mas malawak pa ang ating marireach, maaabot para sa gawain ng Panginoon. Amen? At sasabihin natin, marami ng mga Sunday school teacher. No, kulang pa ang mga Sunday school teachers. If God will give us 5,000 seating capacity auditorium with 5,000 to 6,000 to 7,000 people, mas kailangan ng mga Sunday school teacher, mas kailangan ng mga usher, mas kailangan mga kapatid ng mga drivers, mas kailangan ng mga full-time workers, mas kailangan ng mga magseserbisyo para sa Panginoon. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan is keep on bringing people to the church. Our church will be 47 years this coming year. Marami na po tayong nadala. Pero ang tanong, bakit kailangan tayong magdala pa? Why we keep on bringing the people to the church? Amen? And as an encouragement, I want to encourage each and every one of us, keep on bringing people to the church. Tayo po yung manalangin. Panginoon, bless you po ang inyong salita. Gamitin nyo lang po ako, Panginoon, as a channel of blessing, as a channel sa bawat isa. And we thank you, O God, that our church has a long list of history, Panginoon, ng mga big day,
mga thousands of souls saved and baptized. At salamat po, Panginoon, for the vision of our pastor. Siya po ay 52 years na sa ministry and he keeps on going, keeps on preaching, keeps on visiting churches, being an encouragement to them and encouraging them to be an evangelistic church that keeps on preaching the Word of God. At salamat po, Panginoon, we keep the main thing. Bless you po ang pangangaralan ng inyong salita. Makalimutan ang mga ngaral, pero huwag makalimutan ang inyong salita na nahayag at ang mga prinsipyo na nakapaloob na kailangan po namin ipamuhay. In Jesus' name I pray, Amen. You may be seated. In Luke chapter 14, verse 23, ang sabi po ng Bible, "And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled." Salamat, mga kapatid. This is not anybody's house. This is God's house. Amen? And God's house must be filled with people that will accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Sabi niya, I will build my church. It's a possessive pronoun, my church. Signifying it's not your church, it's not my church, it's not anybody's church, it's Christ's church. At yung kanyang command, yung kanyang utos must prevail. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, in John 20 verse 21, look at your Bible. John 20 verse 21. Siya yung nagtatag ng simbahan. At ang simbahan na ito, mga kapatid, as we believe, it's none other than the Bible-believing, sin-hating, missionary-minded, Christ-centered, children of pepper, Christian Bible Baptist Church. Amen? Amen? Kung ayaw mong maniwala, ikaw ay mag-aral sa Bible College at para ikaw ay maturuan, madoktrinahan na ang simbahang itinatag ng Panginoon ay Baptist Church. In John chapter 20, verse 21, ang sabi ng Bible, mga kapatid, "Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you." And that's the reason why, mga kapatid, peace prevail in a church and in Christian believers, mga kapatid, na humahayo nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagat sabi ng Panginoon, "Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you." Amen? Kapayapaan, mga kapatid, ang nasa puso at nasa isip ng mga mananampalataya and even the church na humahayo nangangaral ng salita ng Diyos. Kung paano isinugo ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ay ganun din. Isinugo niya ang mga mananampalataya, ang simbahan, to evangelize the world. Lagi natin naririnig sa ating pastor, God has only one son, and His son is a missionary. At siya'y nagtatag ng simbahan, at ang simbahan na yun, mga kapatid, is a mission-minded and mission-hearted church. May pagmamahal sa kaluluwa, may pagmamahal sa misyon, mga kapatid. At salamat po, mga kapatid, this coming December 9 and 10, tayo ay magkakaroon ng World Missions Conference. Mahal po natin, mga kapatid, ang pagmimisyon sapagkat tayo po ay galing sa misyon at salamat may sumuporta sa atin at salamat, sabi ng ating pastor, nagsimula ang ministry na ito sa 385 pesos. And look what God had done. Look what God had wrought sa ating simbahan. Bakit po? Sapagkat tayo nagpatuloy. Sabi ng Bible, "And they continued steadfastly." In Acts 2:42, are you still following me? Acts chapter 2 verse 42, I'm laying out the foundation para maunawaan natin ang ating pag-aaral. In verse 42, sabi ng Bible, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers." Sila yung nagpatuloy, mga kapatid. Kaya tayo naabot kasi sila yung nagpatuloy. Kaya ang ating simbahan ay soul winning church sapagkat sila yung nagpatuloy at naabot po tayo, mga kapatid. Steadfastly means to continue all the time in a place. Steadfastly means to continue all the time in a place. To persevere, mga kapatid, and not to faint. Ibig sabihin, kahit mahirap,
Salamat mga kapatid, merong testimony ang ating pastor na hindi laging madali sa ministry, mahirap sa ministry. Pero mga kapatid, nagpatuloy siya, naging steadfast siya in one place. And look what happened for 47 years. God has enriched, God has blessed, God has enlightened mga kapatid ang lugar po na ito. Why? Because of the preaching of the Word of God. The preaching of the gospel. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang bawat isa po sa atin dapat lumago. Kaya nga mga kapatid, meron tayong simbahan para ang bawat isa, hindi lang ang ating pastor, hindi lang ang ating ang mga area captain, hindi lang ang mga ushers, hindi lang mga Sunday school teachers, hindi lang ang mga frontliners. Bawat isa sa atin mga kapatid ay kailangan lumago sa Panginoon sapagkat sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sapagat isang araw mga kapatid kami tatanda at matanda na po kami. Ako 52 years old na po ako. Hindi po halata. Mamaya pagbaba ko, halata. Ako po'y tinawag ng Panginoon when I was just 23 years old. 22 years old po ako mga kapatid nung ako'y naligtas. After 8 months, ako po ay tinawag ng Panginoon. 3-month-old Christian po ako. Ako'y nangangaral na ng salita ni Diyos. Nagpipreach na po ako sa bus, sa jeep, sa LRT. Sa FX, naalala niyo yung FX na madaling nasira? Sapagkat galvanized lang pala. Yung unang FX, nagpe-preach pa ako doon. Sa likod ako. Ang binabasa ko pa po noon ay Mabuting Balita, Biblia. Nangangaral po ako ng salita niyo sapagkat naririnig ko dito sa pulpito. Doon pa po mga kapatid. At naalala niyo mga kapatid, doon po sa old building, sa hapon, pinatataas, binibilang ang mga souls won. Naalala nyo? Sino po nakakaalala? That is so many years ago. Mahaba pa po ang buhok ko noon. May marami pa pong buhok. Pero ngayon kumonti na. And so it's so many years ago. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At ako'y pinalago ng Panginoon. Kung hindi ako pinalago ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ako makapagpapatuloy. Bringing them in the church with Christ's promise of perpetuity and continuity. There's only one institution that Christ had promised perpetuity and continuity, and that is none other than the Bible-believing, sin-hating missionary Christ Center Chili Pepper Christian Bible Baptist Church. There's no promise of perpetuity, mga kapatid, sa school. There's no promise of perpetuity and continuity, mga kapatid, sa paaralan, sa gobyerno, and the family. The family is under attack. The community is under attack. The government, ang paaralan is under attack, mga kapatid. And there's only one institution that Christ had promised perpetuity, that even the gates of hell shall not prevail against it. And that is the Baptist Church. And that's the reason why we go out. And we bring them to the local Bible-believing Baptist church so that their family, this community, and the school will have the promise of God. That even the gates of hell shall not prevail against it. Our church will be celebrating her 47th year, yet she still wants to do more. Through our pastor, envisioning to have 5,000 sitting capacity auditorium. You see, Christ established the church for this very main thing. Amen? Amen? We are not to politicalize the world. We are not to socialize the world. We are to evangelize the world because Christ established and empowered the church for the very main thing. For the very main thing, and that's the soul winning. Why we keep on bringing people to the church. Number one, so that we can share to them the gospel. The good news. To enlist them to the family of God. Para mailista sila, mga kapatid, bilang isa sa kabilang sa pamilya ng Diyos. We have to understand that the reason why God established the church here in San Pedro and around the world is for the preaching of God's Word. The New Testament Baptist Church were marked because of their preaching. You see, preaching in the Bible is mentioned 30 times. From the book of Jonah, mga kapatid, until the book of Revelation, 30 times the word
preaching is mentioned. Hindi pa yung preach, but preaching. Look at your Bible. Matthew chapter 3 verse 1. Buksan po natin para makita po natin. Matthew chapter 3 verse 1. Ano po sabi ng Bible? Matthew 3 verse 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. The very purpose why John the Baptist came and preaching the word of God, mga kapatid, ang sabi niya nung nakita niya ang tagapagligtas, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world, is the same very message na pinipreach natin for 47 years and onward. At yun ang pinipreach ng ating pastor, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Kailanman hindi mo maririnig sa pulpitong ito, behold Mary. Hindi mo maririnig, behold the sacrament. Behold the Pope. Ang lagi niyang sasabihin, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Dapat ang bawat lalaki ay matutunan mag-aral ng salita ng Diyos at sasabihin, behold the Lamb of God. In Matthew 4 verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. In Matthew 9 verse 35, look at your Bible. Matthew 9 verse 35. Verse 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Matthew 12:41, and the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. Amen. Mark chapter 1 verse 14, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. In Luke chapter 3 verse 3, and he came into the country about Jordan preaching the baptism of repentance for the remission of sin. Luke chapter 8 verse 1, and came to pass afterward that he went throughout every city and village preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Praise God. We preach or proclaim salvation from hell's damnation. Amen. In hell there is worm that dieth not, fire that shall never be quenched. The reason why God established this church is for the very reason to preach the word of God, so that people that are going to hell might be saved. If there is no hell, mga kapatid, let's stop the choir ministry. If there's no hell, let's stop the orchestra ministry, the Sunday school ministry. The reason why this church exists is to preach or proclaim salvation from hell's damnation. Huwag mong kalilimutan, kaya ikaw ay naligtas sapagkat may nangaral boldly ng salita ng Diyos. Amen? At huwag natin kalilimutan yan. Kukunti na lang nangangaral about hell. In Luke chapter 12 verse 4, and I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more than they can do. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, which after he had killed had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Mga kapatid, natatakot tayo sa mga tao, natatakot tayo, ang iba ay natatakot sa kanilang mga boss at ayaw mangaral ng salita ng Diyos, ayaw mangaral sa hedges and highways. Huwag tayong matakot sa tao, mga kapatid, sapagkat hindi sila ang nag-utos sa atin. Ang nag-utos sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos na mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang tao, pag napatay ka, hindi na kayang ibulid ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Pero ang Diyos, kapag ang tao namatay at hindi kinilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. After hell. Amen? The final destination of man is not hell.
The final destination of men is the lake of fire. And death and hell were cast into the lake of fire. Ang lake of fire po ngayon, mga kapatid, ay pansamantala lamang napupuntahan ng mga tao. At doon ay hirap na sila. How much more, mga kapatid? Pag sila ay dinala sa judgment, sa white throne judgment, only to hear the pronouncement of God, bound them, hand and feet, cast them into the lake of fire. That's the reason why we preach. That's the reason why we give. That's the reason why we pray. That's the reason why we want more missionary. That's the reason why we have Bible college. That's the reason why we have academy. That's the reason why every father, every man, every young people ought to know how to preach the word of God, because hell is real. We preach salvation from hell's damnation. Meron pong impyerno. Not only that, we preach salvation through the shed blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Hebrews chapter 9, verse 28. Look at your Bible. Hebrews 9, verse 28. Hebrews 9, verse 28. Ano po sabi ng Bible? So Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, the Lord Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till enemies be made his footstool. We preach salvation through the shed blood of the Lord Jesus Christ. It is not baptism that saves. It is not good works that save. Hindi po mabuting gawa, hindi po bautismo, hindi po yung pagpipenitensya, yung dugo po ni Kristo na nadanak sa krus ng Kalbaryo, yun lang ang pwedeng hugas, makapaglinis ng kasalanan ng buong sanlibutan. What can wash away my sin? Nothing but the blood. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Amen. We preach the blood. There is power in the blood. May kapangyarihan sa dugo ng Panginoong Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. The Bible says, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Every time, mga kapatid, the Bible is preached, and every time, mga kapatid, pinag-uusapan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, there ought an excitement, mga kapatid, sa ating isip at puso, sapagkat lahat tayo, mga kapatid, once in our life accepted Christ as our Lord and personal Savior. If you're not happy, kapag naririnig mo the blood of the Lord Jesus Christ, there's something wrong in your heart. You must be born again or you must be revived. Salamat. Sa pulpitong ito, naririnig pa rin po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Utos ito ng ating dakilang Diyos na sila ay mapangaralan natin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. We are disobedient if we do not win them to Christ. Meron pong isang soul winner hero doon sa Titanic. The primary individual known as the soul winner aboard the RMS Titanic was the Scottish Baptist pastor John Harper. Yung maiden voyage, yung unang voyage ng Titanic, the first and the last, ay nandun po aboard si Pastor John Harper. Mga kapatid, meron silang disclaimer. Sabi niya, it is an unsinkable
ship. But the problem is, dinamay pa nila ang Diyos. Even God cannot sink it. At alam nyo, ang ginamit ng Panginoon para yung Titanic, mga kapatid, ay lumubog. Ice candy. Ice candy lang ng Panginoon. Amen? Ano tawag doon? Iceberg. Imagine mo. Yung nando sa ilalim, sabi ng Panginoon, ice candy ka lang. At nung ito'y tinamaan niya, mga kapatid, ang daming nangamatay. It's a tragedy. As the ship sank, Harper ensured his daughter and sister were safely on a lifeboat. Sinecure niya yung kanyang kapatid, yung kanyang anak, at saka yung kanyang kapatid na babae. But he stayed behind to minister to others. He was seen urgently sharing the gospel and praying with people on the sinking ship, and later with those struggling in the icy water. He reportedly gave his own life jacket to another man, saying, "You need this more than I do." While in the freezing water, he swam to people and repeatedly asked them, "Are you saved? Are you saved? Or believe in the Lord Jesus and thou shalt be saved." A young Scotsman who was one of the few rescued from the water later testified at survivors meeting that he was John Harper's last convert. Having accepted Christ after Harper's repeatedly entreaties, pagmamakaawa, pakipagsusumamo at pakikiusap in the water just before Harper succumbed to hypothermia and drowned, "You must be born again." And he accepted Christ. John Harper, who was his way to preach at the Moody Church in Chicago, became an enduring symbol of faith and self-sacrifice amidst the tragedy. The church he founded in Glasgow was later renamed Harper Memorial Church in his honor. Mga kapatid, hindi na tayo kailangan lumangoy para mag-win. Hindi na tayo kinakailangan, mga kapatid, na pumunta doon sa barko, sa Doña Paz. Matagal na po yun, mga kapatid, para magligtas ng mga kaluluwa. At tulad ng ginawa ng mga mananampalataya sa Naga nung nagkaroon ng bagyo, hindi po sila, mga kapatid, makapunta doon sapagkat puno ng tubig. Ang ginawa nila, nag-win sila sa bawat bubong. Nangaral sila ng salita ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo ng burden. Are you still burdened for the souls of men? And that's the reason why in-encourage tayo ng ating pastor. Umattend tayo ng World Mission Conference. Para yung puso mo ay mag-apoy at magkaroon ng lagablab kung wala ka ng pag-ibig sa kaluluwa. Keep on bringing people to the church. Amen? Number 2, why we keep on bringing people to the church so that they would grow through Sunday school. We enlist them to grow for God. Inilalagay natin sila sa listahan, mga kapatid, para lumago sila sa Panginoon. Sunday school is very vital. Minsan tinatanong ni Pastor, bakit ganon? Ang attendance natin sa worship service ay mas marami kaysa sa Sunday school. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi po may mga late. At hindi pinapahalagahan ang Sunday school time. Sunday school is very vital kung paano ang puso mo ay vital organ, ang iyong kidney ay vital organ, ang iyong liver ay vital organ, ang iyong pancreas na nasa liver ay vital organ. Kapag nawala at nasira, delikado. Ganun din. Kapatid, ang Sunday school is very vital. Amen? Mahalaga ang Sunday school time, mga kapatid. Great lessons are taught in Sunday school. At marami po, mga kabataan, marami po ngayon, adult na, may asawa na, may pamilya na, lumago because of Sunday school. Ano po ang Sunday school kanina? Ano po ang Sunday school ng first week of November?
great plan of our great God. Amen? Great plan for the mission. Ano yung second Sunday? Great personnel for the mission. Ano yung third Sunday? Great provision for the mission. Ano yung kanina? Great protection. Protektado ka. Bibigyan ka ng provision ng Diyos. May loyal church. May Diyos, the Triune God, the counsel of the Triune God para sa misyon. Meron siyang dakilang plano. At kung may mga kumpanya, dakila ang kanilang programa, sumasama ka, why not sa plano ng Diyos? Why not be involved and be included sa personnel na makakatanggap ng provision at proteksyon ng ating dakilang Diyos? So that they would grow through Sunday school. Amen? Daig pa nito ang pag-aaral sa labas at sa kolehiyo. Pag ikaw ay nag-aral, it has been said, 30 minutes na pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Diyos, 30 minutes every day. Mga kapatid, dadaigin mo pa. Dadaigin mo pa yung nakapag-graduate ng doctorate sa labas. Sapagat ang pinag-aaralan lang sa labas, mga kapatid, is not education of the Bible. Education without Bible education is not truly education. Ang tunay na makapagpapalaya sa tao ay ang edukasyon na galing sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Pag narinig mo, mga kapatid, ang lesson about Moses parting the Red Sea, amen, you are encouraged that God can part any Red Sea in your life. Kapag nalaman mo ang buhay ni Abraham na ginamit siya ng Panginoon to build a mighty nation, na kahit wala siyang anak at binigyan siya ng Panginoon ng Isaac, you will be encouraged na magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kapag nalaman mo ang kwento patungkol kay David as slaying the giant Goliath, you will be encouraged na kahit bata ka pa, pwede kang magamit ng Diyos. Kapag unawaan mo na narinig ang kwento kay Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa burning fiery furnace, kahit anong mangyari sa buhay mo, sasamahan ka ng Panginoon. At mga kapatid, yung Sunday school na yan ay napakahalaga sa mga bata. When was the last time na pinasalamatan mo ang mga Sunday school teachers? Lahat po ng mga Sunday school teachers, pakitayo nga po. Ang mga bata po. Pakitayo po. Hindi po madali magturo. Lalo po ang tinuturuan, yung anak mo at anak ko. Mas makulit pa sa atin. Pero salamat. Palakpakan po natin sila. Sila ay nagtuturo out of their busy schedule. Si Brother Larry, busy po yan. Busy po kung sino talaga ang pipiliin niya. Si Aida, si Lorna o si Pe. Pero meron po siyang time magturo sa mga bata. Praise the Lord for them. Amen? Palakpakan po natin sila. You may be seated. Salamat po. Hindi po basta-basta ang ginagawa po nila, mga kapatid. They have their problems. They have their difficulties. They have their share, mga kapatid, of sorrows and heartaches. Pero pag pumunta sila sa Sunday school at magtuturo sila, they will give their best. Why? Sapagat alam nila, ang tinuturuan nila, isang araw pag to ay lumago, they will be a good Sunday school teacher also. They will also be an usher, and they will be used by God mightily sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So that they would grow through Sunday school. Number 3. Why we must keep on bringing people to the church. Number 1. Ano yung number 1? So that we could share to them the gospel. Enlist them to the family of God. Number 2. So that they will grow through Sunday school. Enlist them to grow for God. Number 3. So that they will mature in the faith. Mature in the faith. Enlist them to glow for God. Babes in Christ must learn the fundamentals of faith. They must learn
to attend the church regularly. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kapag ang isang kabataan, kapag isang adult, pinapahalagahan ang simbahan, papahalagahan ka. Hindi nga umaattend sa church tapos nililigawan ka. Nililigaw ka niyan. Aattend lang sa church kasi gusto ka. Kasi sir, baka maging Christian. Pag hindi pa yan Christian, ang tawag dyan Christianak. Hindi, mga kapatid, kailangan tayong lumago sa Panginoon. Amen? Church regularly. Natutunan po natin mga kapatid sa siyensya ba 'yon? Matter is anything that has weight and occupy space. Di ba? No two matter can occupy space. Right? If you are in the church, you are not in the world. If you are in the world, you're not in the church. Where are we during Thursday? If we are not in soul winning, where are we during Thursday? During Sunday school, where are we? If we are not in the church, we're somewhere else. Amen? Hindi po tayo pwede mga kapatid mag-coexist sa isang lugar o sa dalawang lugar. Amen? Kaya nga, tinuturuan tayo ng programa dito na mag-mature tayo, matuto tayo mag-disciple, matuto tayo na i-disciple, mag-aral tayo sa Bible College para maiwasan natin na mapapunta sa mga lugar na delikado na hindi dapat ang anak ng Diyos. Kabataan, kapag wala ka sa simbahan at wala ka sa bahay, nasan ka? Pag hindi mo binabasa ang Bible, anong binabasa mo? Pag wala ka sa prayer meeting, nasaan ka? Kung hindi ka nag-aaral sa Bible College at hindi ka rin nag-aaral sa college, sa kolehiyo sa labas, nasaan ka? Baka nasa internet kape ka. Tatay, wala ka sa ushers meeting, nasaan ka? Sabado, wala ka sa soul winning, wala ka sa visitation, wala ka sa frontliners, nasaan ka? Baka tumutoma ka. We have to grow. Amen? And we have to glow so that we will mature in the faith. We must learn to read and meditate God's Word. We must learn to pray, for we believe more prayer, more power, less prayer, less power, no prayer, no power. When was the last time we beg God and pray God for power? We don't need more money. We don't need new method. We don't need new machineries. We need the power of God. Amen? Salamat, binigyan tayo ng man of God para turuan tayo, mga kapatid. We must learn to give regularly and sacrificially. Biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, doon po sa gawain po sa Dasmariñas, I would like to report on you. Kanina po, meron po kaming attendance na 72, meron po kaming 25 na first-time visitors and guests, at ang mga miyembro po, mga kapatid, ay very excited. First week of November, nabayaran na po yung 2 million na property, 110 square meters, 2-story, with rooftop. Nung chinek ko po sa Google, no, kasama po lahat na gagawin mo ngayon with 110 square meters, it will cost to 6 to 11 million. It's a miracle from God. Bakit?
Sapagkat ang pinaka-importante mga kapatid, hindi yung building kung ano ang gagawing activity sa building. Magwiwi ng kaluluwa, tuturuan sila ng Sunday school at sila ay magmamature sa pananampalataya. The reason why our pastor is dreaming and envisioning a 5,000 sitting capacity auditorium so that you will mature in the faith. Hindi ka maging uhugin at hindi ka maging sipuning Kristiyano na konting problema lang iiyak ka na konting problema lang ayaw mo na tinamaan ka lang ng konti sa preaching, pinatatamaan ako niyan. Sino pa? You see? Let us man up. Mag-man up na tayo mga kapatid. Lalong-lalo na tayo mga tatay. Lalong-lalo na mga leader ng tahanan. We must learn to share the gospel and be a soul winner. Amen? We must give our lives to our great God. Salamat sa mga Bible student. Pakitayo nga po. Lahat ng mga full-time Bible student. Inginin niyo po sila. Hindi ho madali maging Bible student, maging full-time. It takes faith, mga kapatid, para sila ay makapagpatuloy. At kailangan may sumuporta po sa kanila. Ito pa po pala sa taas. God bless your heart sapagkat kayo nagsuko ng buhay sa Panginoon. At kayo ay nag-mature sa pananampalataya. Pakitulungan po si ma'am. Paupuin po natin ang mga Bible students. Salamat po. Palakpakan po natin sila. We have a great responsibility po sa kanila, mga kapatid. Na sila'y i-encourage. Maaring di mo sila sinusuportahan, pero sumusuporta ka sa ating faith promise offering, at yun po pumupunta sa mga Bible student. But you can encourage them. Bigyan mo sila ng sulat. Sulatan nyo sila, pasalamatan nyo sila. Si Dave po, nalulungkot, sabi niya, sulat lang. Kung sa area niyo po sila, mga kapatid, at kung sila'y nagugutom, treat nyo. Bakit? Ikaw lang ba ang may tiyan? At sila'y wala? Si Iñaki, pag nakita niyong nagutom, pakainin nyo. Mag-mature na tayo sa pananampalataya. Huwag lang natin isipin ang ating sarili. Huwag lang natin isipin ang ating pamilya. Huwag lang natin isipin mga problema natin, yung mga installment natin, yung mga amortization na binabayaran natin. Mga kapatid, let us mature in the faith. Somebody needs you. Don't put yourself in a box. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang box. Malaki ang magagawa mo para sa gawain ng Panginoon. Number 4, last. So that all of us could glorify God. Enlist them for the glory of God. Kaya tayo lumalabas. We keep on bringing people to the church. So that all of us could glorify God. The ultimate goal is to bring glory to our Savior. John 3 verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. John 12 verse 32, and if I'll be lifted up from the earth, will draw all men unto me. One of these days, we will meet the Savior. Let us meet Him with an anticipation that we will hear from Him, the well done, thou good and faithful servant. Mahirap na nga tayo, hindi pa tayo lumalago. Mahirap na nga tayo, hindi pa tayo nagwiwi ng kaluluwa. Hindi ka na maganda, masungit ka pa. Hindi ka nagwapo, soplado ka pa. Let it be known and let it be heard.
Di man ako gaanong guwapo. Di man ako gaanong maganda. Di man ako gaanong matalino at magaling. Soul winner ako. Wala akong absent sa Sunday school. Nakikinig ako. Mature na ako. Hindi mo ko mapapaalis. Kahit anong batikos mo. Makapal na ito. Mananatili ako hanggang sa dumating ang tagapagligtas at marinig ko, well done, thou good and faithful servant. Dakilang Diyos, salamat po. It is by your grace and by your mercy that we continue bringing people to the church. You commanded us to do so. At masaya po kami, Panginoon, na kahit po wala kaming pera, wala kaming mga ari-arian na maaaring ibida sa mga tao. Pero nagagampanan namin ang inyong kalooban. And that is enough for us to have your smile in our lives, in our family. I-bless niyo po, Panginoon, ang invitation. I-bless niyo po ang bawat isa. Makita po namin, Panginoon, ang ipinapakita ng aming pastor sa amin. Bakit kami patuloy na gustong magkaroon ng 5,000 seating capacity auditorium? It's not for us, it's for your glory. For the preaching of the Word of God. So that people might learn in the Sunday school and mature in the faith. And your name will be glorified and magnified. Bless you pong invitation.